Find the exact value of trigonometric function. So, bago tayo mag-start, una is, dapat natin muna malaman ng SOHCAHTOA. S is mean sine, which is sine is equals to O, which is opposite over hypotenuse. And K naman, yung C is representing cosine. A is adjacent and H is hypotenuse. My bad, it should be H, A, Y. Next is TOA, which is T is tangent and O is opposite and A is adjacent. So, pagkatapos nun, magbibigay tayo ng isang given. So, usually, ang ginagawa dito ay kino-convert muna natin siya sa degree. Paano nga ba siya i-convert sa degree? So, una natin gagawin is 11 pi over 6 times 180 over 5. So, pag nilagay natin siya sa calculator, ganito kakalabasan niya. 330 siya. Maglalabas mo dito ang reference angle. At dito ay makikita natin, this is dito banda ang 330 na nasa quadrant 4. So, ganito siya. So, balik ganito kakalabasan ng angle natin. Yan. So, paano nga ba natin malalaman ang value ng hypotenuse, opposite, and the adjacent? Usually, ang ginagawa ko sa ganito is sin theta, sin 330. So, ganito kakalabasan niya. Sin 330 is equals to negative 1 half. Paano nga ba natin malalaman kung saan dito ang negative? Tandaan natin, nasa quadrant 4 siya, which is positive negative. So, balik tayo dun sa SOHCAHTOA. So, sin siya, ang gagamitin natin so. At dahil so siya, ang nasa taas niya ay opposite. So, this is opposite. So, ang opposite natin ay nandito, siya ay magiging negative 1. And our hypotenuse, which is ang hypotenuse ay ang pinakamahaba, ay 2. Dahil ito ang ating hypotenuse. Base sa ating so. So, dahil nasa quadrant 4 siya, ang 2 ay magiging positive. So, paano na nga muna natin malalaman kung anong ating adjacent? So, ang aking ginagawa sa ganito is 1 squared minus 2 squared. So, ganito lang siya. Magiging 1 minus 4 is equals to 3. Pagkatapos nun, ay kukunin natin square niya. So, that's all. Ang ating adjacent is square root of 3. So, our hypotenuse, adjacent, and opposite. Positive din ang ating hypotenuse dahil nasa quadrant 4 siya. So, our hypotenuse is 2. Adjacent is 3. And our opposite is negative 1. So, ganun lang siya. By the way pala, kung gusto natin malaman ang value ng ating theta, so, para malaman ang value ng theta, ang ginagawa lang is ganito. Shift, negative 1. At tandaan natin, ang value ng ating value ng sine is 1 half. And, yan. Ang value ng ating theta is 30. So, is
empty. Gamit na rin yung example natin kanina. Ang ating value kanina is ang cosine naman ay magiging square root of 3. Dahil yun ang nakuha natin kanina. At ang nasa baba niya ay ang ating hypotenuse, which is 2. And last is the TOA. Ang ginagawa ko sa ganito ay pinag-divide ko sila. So, ganito. Pinag-divide ko ang sine at cosine, yung value nila. So, ganyan. Negative 1, divide 3 over 2. Pag dinivide mo yan sila, ang kakalabasan ay square root of 3 over 3. Pero, pwede namang gayahin lang, sundan lang din natin to. So, tulad nito, yung opposite natin is negative 1 at ang ating adjacent ay square root of 3. Pwede rin namang ganon. And that's all. Thank you.